Kung wala ka na maisip, angat ka ulit. Oo, okay? Ilan yan? 2, 4, 6, 8. Sige, sige, sige. 9 na actions. It's up to you. 9 na actions. Again, game. Sige, again, again. Basta iba-iba, okay? 1, 2, 3, go. Follow, follow, Jesus. Follow, 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 follow Jesus. Follow, follow Jesus. Follow, follow Jesus. Follow, follow Jesus. Follow, mali na si Jay. Mali na si Dre. Sumabay ka sa kanya. Oo. O, sige na. Thank you, guys. Sayang. Praise. Yung nakatalikod po, pwede pong tumalikod na. Pwede kayong humarap or pwede kayong yan. Ayan. Napagod po ba kayo? Naintindihan ko pa yung games po natin. Ay, icebreaker po natin. Okay, sige po. Yung icebreaker ko po is medyo, connected po siya sa topic po natin ngayon. So, ang topic po natin ay, are we truly saved by grace? So, Ate Aira, ano po ang ibig sabihin ng grace po? Sa inyong pagkakaintindi po. Yes po, Ate Ganda? Ano po? Tagalog. Biyaya. Biyaya? Blessing. Blessings? Okay, tama po yun. So, ayun, grace. Ang ating... So, eto po, nilagay ko na rin siya para mas maintindihan po ninyo. Ang salitang English na grace ay isinasalin sa Tagalog bilang biyaya o kung minsan ay grasya at may napakalalim na kahulugan lalo na sa konteksto ng Biblia. Okay. So, umpisahan po natin yung topic po natin na makibukas po tayo sa Ephesians 2 verse 8 to 9. So, Ephesians 9. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Ay, pala mo na. 8. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ang naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. 9. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya walang may pagmamalaki ang sinuman. Okay, ito. Salamat po sa pagbasa. So, dito po sa verse na to is so sa 8 po is, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. 9. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang ipagmamalaki ang sinuman. So, ayun po sa verse na ito is, ang kaligtasan ay isang libreng regalo mula sa Diyos at kailangan lang natin itong tanggapin sa pamamagitan ng pagtitiwala. Yun yung pananampalataya po natin kay Kristo. Hindi ito sweldo o kapalit ng ating pagiging mabuti. So, yung grace po kasi is ano po sa isipan po natin is, ang alam lang natin is about sa biyaya po. So,
papasok po sa inyo is yung biyaya po na ito is, sa tingin niyo po ba, ito po ba ay sariling regalo or sakripisyo? Bigay ng Diyos. Bigay ng Diyos. So, tama po yun na magkaiba po talaga ang... So, ayun po, pinag-aralan po kasi namin yun. Tinanong ko rin po kala Dre yung about sa grace and salvation. Kung ano po ang pinagkaiba ng grace sa salvation. Pero, sa konteksto ng Biblia is ang grace is biyaya at ang salvation is biyaya rin. Pero, sakripisyo ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. So, ang grace po is hindi po natin sarili, kundi galing po sa ating Panginoon. Kundi, example po, yung biyaya na yun is hindi ka nagkakaroon ng sakit, yung hindi galing sa tao, kundi galing sa Panginoon. So, pwede niyo po ba ma-enlighten sa isa po natin na kung nagigets niyo po yung salitang grace, kung pwede pong mag-enlighten ng isa po sa inyo na parang patotoo po na nagkakaroon po kayo ng grace sa Panginoon. Anyone? May... Exception lang po kayo. Ayun, may mga patotoo po ba tayo? Or na nakatanggap tayo ng grace sa ating Panginoon? Okay, sige. Kuya Dre. Ano po? Yung sa ano pa po, sa araw-araw na hininga po, kung ba, araw-araw na binibigyan ng nasa ng Panginoon na bago at ano po, na pupulit sa mga sa akin. Yung kayong binibigay sa atin ng Diyos sa araw-araw na laging may pag-asa at laging may Diyos sa atin. Okay. So, ayun po. Isa doon po si Kuya Dre na nakatanggap ng grace ng Panginoon. So, ang topic po kasi natin is, maliligtas pa po ba tayo sa biyaya? So, papasok po sa atin is, ang sabi po dito sa Efeso, o turo ni Pablo sa Efeso is, pananampalataya. Yun lang po ang sinabi niya, pananampalataya lamang. Pero, ang sabi ni Jesus, makibasa po tayo sa Matthew 7, verse 21. 7 verse 21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karikan ng langit, kundi ang mga tao sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Amen. So, mababasa naman po natin dito sa verse na to na si Jesus na po ang nagsabi na hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, hindi lang tayo aasa sa pananampalataya lang, kundi hindi po. Hindi tayo aasa sa pananampalataya lang, kundi may pagsunod, kundi yun yung works. Okay po? Naintindihan po? Apa? Naintindihan po ba? Ah! Okay po, mamaya magtatanong ako. So, ayun po. Next. Ayun po. Kaya sabi ni Jesus is, ang tunay na pananampalataya ay ipinapakita sa gawa at pagsunod. Okay po? Next. And ang sabi rin ni Santiago sa James 2 verse 24, Nakita niyo ngayon na hindi lang dahil sa faith natin. Galing talaga ni Panginoon Leo. sorry, may talagang nere. Na ayun po, dyan ninyo makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang magawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Ito po ang sinabi ni Santiago sa verse na ito, na ang pananampalataya at gawa ay hindi pwedeng paghiwalayin. Tama po ba? Kasi nakita niyo po ba yung
yung icebreaker po natin kanina, di ba po mahirap ang nagsasalita lang pero hindi natin ginagawa? Kasi kahit gusto natin gawin pero kailangan mo lang magsalita. Tapos yung mga gumagawa po, hindi sila pwedeng magsalita, kundi susunod lang sila. Okay po? Kaya yung iba nalilito, yung iba sumasabay, yung iba di alam yung step. Kaya nagkakalito-lito. Kaya ang pananampalataya at gawa ay hindi pwedeng paghiwalayin. So, lagi silang magkasamang dalawa. Okay? So, ito po. Ito pa po ang sabi ni Apostol Santiago na pananampalatayang may kalakip na gawa. Taliwas sa isang patay na pananampalataya. So, ayun po, binanggit din po ito sa verse na James 2 verse 17. Ganun din sa faith patay kung wala kasamang gawa. Okay po. Ang galit ka. So, ayun po. Dito sa verse na ito, sinasabi na ang tunay na pananampalataya ay laging nagbubunga ng mabuting gawa at pagsunod. Sa pamamagitan ng mga gawang ito, ipinapakita o gina-justify sa paningin ng mga tao, na ang pananampalataya ng isang tao ay totoo. So, nakita po ba kayo ng Christian na maboka lang siya, pero hindi niya ginagawa? So, may iba naman po sa atin na nakakaranas ng ganun po or nakaka-encounter ng ganun kapwa natin Kristiyano na, ay oo, simba ako dyan eh. Ganto, magaling ako magpuri sa Panginoon. Ganto ako eh. Okay. So, ayun po yung tinatawag na sa salita lamang. Okay? And yung sa sinasabi naman po dito ni Santiago is, hindi sapat ang pananampalataya lamang. Gets po ba? Apa. Okay po. So, ito po. Ito po hanapin niyo na lang po kung sino si Pablo at si Santiago dyan. Words versus works. So, sa turo po kasi ni Pablo is about words po sa pananampalataya lamang. Pero, ang tinutukoy po ni Santiago is about sa works din po. Na sinasabi rin po na hindi sapat ang pananampalataya lamang. Pero, si Santiago ay hindi tinututulan ang turo ni Pablo. Na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya, kundi tinututulan niya ang maling pag-unawa o pag-intindi sa pananampalataya lamang. Hindi niya tinutulan si Pablo, yung turo ni Pablo, kundi yung mga umiintindi sa turo ni Pablo na pananampalataya lamang ang sagot sa kaligtasan sa atin. Okay? So, yung in-emphasize lang ni Santiago sa mga turo niya na is hindi pwede paghiwalayin yung ano yun? Pananampalataya. Ayun po, hindi pwede paghiwalayin ang pananampalataya at ang gawa. Okay po? Apa. So, ayun po na ang paniniwala natin na makikilala ka ng Diyos kahit walang pagbabago sa buhay at walang pagsunod. Gusto niyo po ba yung gano'n na through you? So, ayun po, na galing lang sa labi ang ating pananampalataya, hindi sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Gusto niyo po ba yung gano'n lang?